How you started playing basketball? When I started, I started playing basketball when I was 8 years old. Then start yung sa maliit na bola lang. And as time goes by, natuto. Nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng formal na training under Coach Brian Verano Makati. Also, assistant coach siya dating kay Coach Chris Carmen sa JRU Light Mappers. Nagtuturo po siya sa JRU. So, yun po. Why you choose JRU your college school? First of all, nung nasa JRU ko, bata pa lang ako, pangarap ko na siyang eskwelahan eh. Naglaro ako ng high school and college sa kanila. 1 year ng high school, 1 season, tapos 2 seasons nung sa college, yung rookie year ko, tsaka nung sophomore ko. And it's just, for me, Jerry is my family. It's my second home na still has a special place sa puso ko. Hindi yun mawawala. So, yun, Jerry is special for me. How's teammate with Patrick Ramos in JRU? Being with Pat is like my brother, a big brother. Both of us, sabi namin minsan magkasabay kami na nagamit dati. Spark Plug Gang, because we have yung mga teammates namin through playing hard defense. Talagang mini-pressure namin yung mga kalaban, tapos tatakbo kami. Hindi ka na-execute yung play ng team, yung system, sinusunod namin. And outside the basketball naman, Pat is like a good friend, a good companion na will help you to be more, yung mas mag-improve ka lalo sa daily life mo kasi sobrang mature yung mag-isip. Why you transferred in Lyceum? Transfer sa Lyceum, wala siya sa plano. Okay. Wala rin pong yung I exit yung JRU, wala pong any outside offers pro or sa collegiate. It's just walking routes ng focus for some other schools trying to get some opportunities. First, nag-route ako sa FEU kay Coach Denok Miranda, and then so sa UE, kay Coach Jack. And ito, luckily, pagpunta ko sa LPU din, they welcome me with open arms. Sila Coach Gilbert, yung coaches ng LPU, and yung mga teammates ko dito, sila Simon Benafel, sila Bravo, sila Barba, so my other teammates, halos lahat sila, pros ko na sila for ilang months pa na ako dito, some would say, 4 months or 3 months nandito ako. Sobrang naka-adapt na ako sa culture nila and system, and hopefully mag-tuloy yung chemistry ng bawat isa. How's experience playing in NCAA? Playing in the NCAA is like it's different, no? For sa mga other leagues like sa NBBL, iba yung competition kasi it's about yung pride of winning for the school, winning for the university, for the community. And syempre playing the NCAA, physicality, ibang physicality, intensity, playing the NCAA talagang standard siya, like UAP, di ba? So yun yung mga ini-aim ng mga kabataan na makapasok sa mga university na gano'n. So masabi ko lang is doble trabaho para, di ba, mabot sa mga ganitong leagues na yung mga nangangarap na makapasok po. Yun lang po. Top 3 toughest opponent players in the NCAA. Top 3? First of all, siyempre si Kuya Fran. Nung rookie ako, Kuya Fran yun. And
Kasi si kaya Kurt, may tracing siyempre dalawa si yung duel nila. Siyempre, konti lang naman yung height namin eh. So, medyo matangkad lang sila sa akin ng konti. And yeah, si Jacob Cortez, Vince Escamis, yun. Sila yung mga toughest to guard sa NCAA. And yun lang, sobrang galing kasi nila. Kaya yun, napakahirap maglabat eh. Talagang mga legitimate scorers, they can feed yung mga teammates nila, they can create, they can score, they can finish. So, talagang package players yung mga players ko. Who is college teammate you learn the most? College teammate that I learned the most is marami, pero kanino po ba ako talaga natuto? Siguro Kuya Mores. Kuya Mores. Isa talaga sa mga naging kuya ko nung rookie ako eh. And then right now, nasa PBA na siya and I'm happy for him. We're very close kasi na-meet na yung families and friends ko like after nung incident na nangyari. And then, talaga naging bonding kami kasi nagkasama kami sa mga laro sa labas dati before nung college kami. And then dun, marami siya sinasabi sa akin advice. And yung concern niya sa akin like after nung nag-exit ako sa JRU, ramdam na ramdam ko. And yung love niya para sa akin is until now, even though na busy siya sa PBA, he got 2 kids na ngayon. Congratulations to Kuya. It's there for me. And also kay Kuya Ray De La Rosa. Si Kuya Ray is yung kilala niya sa akin na nung bubble kasi it's like di ako sanay na nakakulong lang. Ganon. Yung walang labasan, ganon. Para si Kuya Ray nagsabi sa akin na yung basketball dapat maging sanctuary mo siya. Dapat maging safe place mo siya na wala ibang i-sleepenta. Para magaan lang yung buhay pag nakikita mo si Kuya Ray kasi ganun siya mag-isip, yun yung mindset niya. Parang laging positive lang, always do good to others so it will follow para sa'yo. Yun po. Why you choose jersey 33? Actually, nagkataon lang po talaga na jersey 33 yung, or jersey number 33 yung meron nung time na pagpunta ko po dito. Ngayon po, pinili ko is number 22 because it's my birthday, so it's special for me. And siguro it's a new chance po para sa akin. Siyempre, panibagong bahay na naman po yung napuntahan po at panibagong pagkakataon naman po. Kaya, yun lang po, 22 is for new chance, new change, and same old grind. Friendly question, can you beat JM Bravo on one-on-one? JM Bravo one-on-one? Masyadong malakas si Tuko si Cook, si Bravo pero kakayanin naman. Pagbibigyan ako niya ni Tux. Labo ko niyan. Pagbibigyan mo ako niya. If you became a PBA player, who do you want to face there? Want to face there? Siguro yung idol ko. Nung high school pala ako, si Kuya Gio Halano. Talagang isa sa mga talagang titingal ako. Lalo nung nasa Arellano siya. No? Kaya nung rookie ako, talagang idol ko siya. Yung lubit niya, ginagaya ko. And I hope na sana makapasok ako sa ganung event para makapunta ko siya. Yun po. Last question, top 3 favorite NBA player. First, Kobe Bryant. Second, LeBron James. Third, Michael Jordan. Thank you for watching.